The views and opinions expressed in this podcast represent the official stance of Partners for Affordable and Reliable Energy or PARE and are intended to provide educational and informational insights on energy-related topics. While we strive for accuracy, transparency, and fairness, viewers are encouraged to further research and engage in discussions to enhance their understanding. Viewer discretion is advised. So, ang problema natin ngayon is mahal na nga, di pa maasahan. So, of course, as we said, ang pinaka main na I could say na milking cow ng energy value chain is the generation. Kasi give you maybe a background of history on what happened on the IPP. So, Independent Power. Good day once again to our partners for affordable and reliable energy consumers mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngayong araw po na to, another podcast, another episode, pag-uusapan po natin bakit nga ba mahal ang kuryente dito sa Pilipinas at bakit nga ba laging brownout. Kasama natin ngayon si Adam Chong from Edge Prime Energy to help us understand further bakit nga ba ganito ang situation ng Pilipinas. Adam, welcome to Power Talks by Pare. Right. Thanks, Nick, for having me here. So I really appreciate. And actually, I'm really thankful na there are people. Actually, as mentioned, like I am actually based in Australia right now, but I'm born and raised sa Pilipinas. Actually, heart and soul sa Pilipinas, and working in a energy sector both here and the Philippines previously. So the company that we're running is Edge Prime Energy, and we are really advocating to make sure na we don't only have solved the power crisis, which is like the 1990s problem, but the solution that we're trying to solve now, the problem that we're trying to solve now, Nick, is the power price crisis and the reliability of the power. So yeah, that's us. Ayun, maraming salamat and thank you na pinagbigyan mo rin ang Pare para sa podcast interview na to. Now, let's get it on. Yes, For let's go. ordinary na mga consumers natin, pwede mo can you walk us through paano nga ba itong kuryente natin ay umaabot mula sa power generators, transmission, down to our consumers? Distribution. So, as you mentioned, actually, you already mentioned the energy value chain there. No? So, the first thing is generation, transmission, and distribution. So, back then, the first two sectors, so let's call them upstream. So, yung power generation is all run by Napocor. Like, that was the bread and butter. So, during the Marcos time, it's called like the Ministry of, the Napocor, but under the Ministry of Energy. Due to, of course, change in regime, it was taken over by the private sector. So that was the early 1990s during President Fidel Ramos' time. And yung power generation and the transmission, so Transco, dati yan. No? So, kontrolado talaga ng government. Pero, naging siyang route for alam natin na kailangan siyang i-rejig dahil sa inefficiencies, kasama na doon yung mga previous corruptions kasi nga it's a really lucrative sector of the energy. So yun yung power generation and transmission. Then the distribution. So diyan pumapasok yung Meralco, EC and DU, the mga electric cooperatives. So Meralco is the distributor. One thing that we can really look into is dapat hindi monopolize ng isang prangkisa kasi meron ng open access, right? Dapat we need to empower the consumers to choose whoever they want. Hindi porket pag-aari ng Meralco yung poste, siya lang yung pwede natin pagkunan. So yan yung mga problema na kailangan ma-resolve natin. May open access tayo, alam naman natin yung WESM, di ba? Yung WESM, yan yung open access. So, yung open access natin, yeah, pwedeng anybody, so very, industry heavy. Anybody who's, put it this way,
anybody who's more than 500 kilowatt can go to the generator. Pero syempre, sino lang yung mga yun? Mga malls, actually baka nga hindi pa yung ibang malls dahil nga magliit sa more than 500 kilowatt. So, that's the sector of the energy. Kailangan nating himayin. Saan tayo nagkakaroon ng inefficiency at unreliability? So power generators, ito yung mga planta na Correct. gumagawa ng Kuryente. power, Yes. and then dadaan siya sa transmission, which is monopoly yan kasi NGCP lang NGCP. dito sa Pilipinas. Correct. No? So yan yung parang highway, sa kanila yung transmission wires, sa kanilang transmission, kung saan dumadaan yung ginagawang power ng ating ng mga generation Correct. companies. No? Yes. Ngayon, in the distribution side, meron tayong dalawa. Meron tayong private distribution, like yung nabanggit mo, si Meralco, no, the largest in the Philippines. And then meron tayong electric cooperatives, Correct. kung saan pagmamayari ng mga MCOs or Correct. member consumer owners. Correct. Dapat. Dapat. No. Kaya Nasana. kooperatiba eh. Kaya kooperatiba. The term itself. Oo. Pag-aari Ayun. ng taong bayan. For mga Chamber of Commerce, ideally, dapat, di ba? Chamber of Commerce, private sector, or yung mga board of directors nila is yung people who can influence the people. Yes. So kung dito sa ating energy chain na to, saan ba ang pinaka may malaking problema? So first thing, as we know, let's go back to history as well, the power generation itself. Right? Alam natin, the country or our country is a net exporter of fuel. Right? So kung ikaw, negosyante, minsan nga okay na sa ating mahal eh. Basta sana maaasahan. Di ba? So, ang problema natin ngayon is mahal na nga, di pa maasahan. So, of course, as we said, ang pinaka main na, I could say, na milking cow ng energy value chain is the generation. Kasi, give you maybe a background of history on what happened on the IPP. So, Independent Power Producer. Kaya doon din nagsimula yung Power Purchase Agreement. Yan yung mga, di ba? So, nagsimula yan noong early 1990s nung meron tayong power crisis during Fidel Ramos time. So, actually, Cory Aquino time. So, mga 1990s, it's our generation. Will not say our age, Nick, but it's naramdaman natin yun, na lalo na siguro sa inyo sa Baguio. So, mayat-maya, 3 oras brownout, tapos 30 minutes lang iilaw, 4 na oras brownout, 45 minutes lang iilaw. Imagine mo yung miserable nun. So, yun yung bago magpalit ng administrasyon from Cory Aquino. Kasi, from the revolutionary government ng nila Cory Aquino, siyempre walang investor. Tapos talagang yung hirap kasi nga galing sa gobyerno. So, nung nag-transition na kay Fidel Ramos, kailangan niyang ma-resolve yung power crisis. So, ngayon, nagkaroon ng executive order. Actually, emergency power na talaga yun. Kasi talagang wala nang, kung ikaw investor, di ako mag-i-invest dyan kasi kumbaga, alam bakery yung negosyo mo, di maluluto yung ano mo sa small, sa SMEs, hindi mo maluluto yung tinapay mo. So, talagang emergency power na. So, ngayon, nagkaroon ng parang initiative si President Ramos. Sige, Cory muna. Punta tayo kay Cory. So, nung time na yon, booming yung infrastructure kasi binagawa. So, merong grupo na dapat magtatayo ng mga tulay. Tapos, nagkataon na nagka-brownout nun, yung investor na yon, actually, it's a Hong Kong-based company. I'll not mention the name. But, ito yung pioneer ng IPP, ng IPP sa Pinas. So, kasi parang dahil na-traffic siya, nagka-brownout yung stoplight, sabi nung investor, nung na-meet niya na si President Aquino, hindi na tulay yung itatayo, hindi na flyover at mga tulay yung gusto niya na. Kasi yun ang background niya sa Hong Kong. Hindi na tulay at flyover itatayo namin. Power plant. So ngayon, dahil para entertain din naman ni President Aquino, dinala niya sa Nabotas. So nandun yung mga unang IPP, technically. Hindi pa yan yung Suwal at Pagbilao. Dinala niya dun sa
nabota. Sige, dito kayo, pinagtripan niya kasi ininjan siya ng ano eh, di ba? Na, kumbaga, imagine mo, presidente ka, na stood up ka. So, hindi, dito kayo sa nabota, sa dagat-dagatan, or kung ano tawag natin doon, Smoky Mountain. So, ngayon, sineryoso pa rin ng investor. Sabi niya, sige, bili tayo ng second hand na engine, ng mga diesel engine noong time na yun. So, dahil bili sila galing US ng mga diesel engine. So, tinayo nila yun. Tapos, parang nagkataon, siyempre, Malacanang sa Maynila yun, nabota sa Maynila yun. Nagka-brownout yung buong Luzon, Malacanang lang yung may ilaw. So, natuwa si President Aquino. So, sabi niya, pwede mo pa dagdagan. So, in short, cut the story short, dinagdagan. Now, kumbaga, pero hindi pa rin na-resolve yung problema ng Pilipinas. Pangalawa, nagpalit na ng regime. Ramos na. So, kailangan niyang i-resolve to. So, executive order. So, the previous president, ang mga unang nasa power, of course, mga Lopez Group. So, nandiyan Benpres Holding. It's called Benpres Holding now. Si First Gen ngayon, di ba? Si First Gen. So, ngayon, yung presidente nila, umalis ng Benpres, kinuha ng investor na yun. So, doon nagkaroon ng largest IPP. Yun yung pagbilaw. Which is build, Pero, operate, transfer. So that was, Sige. that was before nung IPIRA pa, no? Exactly. So, papunta na ako dyan sa IPIRA kasi yan yung mga tao nagsulat ng IPIRA. Tama yan. So, bago yung IPIRA. So, yung IPIRA is around 2001, di ba? Mga Yes. Tama. So, papunta tayo dyan. So, ngayon, kumbaga parang, nagustuhan yung, yung sector na privatize pa lang, hindi pa si Transco, yung generation pa lang ni Napoco. Sabi nila, i-privatize natin yan, kaya nagsulputan yung mga IPP. So, ngayon, pumasok yan. Una yung pagbilaw, tas natuwa pa. So, mga around 600, 700, 600 lata, 600 megawatts lang yan. Secondly, natuwa. Tayo naman tayo, panahon ni Ramos. Dala ng Pangasinan, dahil taga Pangasinan si President Ramos eh. Dinala siya dun sa ngayon sa Suwal. So, na panahon ni Governor Oscar Orbos yun. Ni Oca Orbos. So, ngayon, tinayo dun, 1,200. So, that's the largest, first largest, tapos second contract na 1,200. Pero everything fast track yun. Sweetheart deal. Kasi parang nagmamakaawa tayo sa investor, Nick eh. So, sinisimula natin bakit ganyan presyo natin, di ba? Nagmamakaawa tayo sa investor kasi walang mag-i-invest sa'yo eh. Kumbaga, ikaw, sabi mo, malaki, let's say, Walmart ka ng US. Hindi ako mag-i-invest sa'yo kahit sabi mo, marami akong pera kasi hindi mo sure na may power yung mall ko. So, ngayon, nagmamakaawa tayo, executive order, emergency executive order, express lahat yung pagbilaw at suwal. Ang kontrata, 25 years, BOT, Build, Operate, Transfer. So, Build, Operate, Transfer, after 25 years, doon tayo magpupunta mamaya sa future na yan. Build, Operate, Transfer, ililipat ngayon yan sa Napocor. So, kunin ulit ni Napocor. Diba? Hindi pa naman natin alam na matatanggalan ng pangil si Napocor eh. So, si Napocor yun, Build, Operate, Transfer. Tapos, ito pa maganda dyan, Energy Conversion Contract. So, what is Energy Conversion Contract, Nick? Babayaran mo lang to silang Mr. Investor, sila Mr. International Investor para magtayo ng power plant at i-operate yung power plant. Ang bibili ng fuel, which is coal, si Napocor. So walang risk, only expenditure ang gagawin ni government. Ay ang gagawin ni private sector. Imagine mo, kaya naging siyang parang business of the year several times kasi nga parang nalamangan pa niya sila San Miguel. Actually, nagtataka sila San Miguel noon kasi hundreds of years na sila San Miguel. Pero naging business of the year several times tong pangalan niyan, sila Mirant or Southern Company. Anyway, nakita ngayon ng mga private sector na, parang something's happening there. So, ngayon, dyan na kapapasok yung sabi mo, IPIRA. Kailangan natin ng Electric Power Industry Reform Act. But that was like long time ago, right? 2001. Para masuportahan yung ginawa nila na yun, na may IPP. Then, pamasok naman dito ngayon, parang yung umbrella is IPIRA, pero dyan napapasok yung i-privatize si Napocor, yung mga assets, so yung mga Kalaka, Masinloc, dating mga Napocor assets yan. Yan yung mga largest,
Kakabit lang ako ng sa Arjarnica, sorry. So, yan yung mga largest napokon asset dati, Kalaka, tsaka Masinloc. So ngayon, nakita nila na mas maganda yung private sector mag-operate ng generator. Under IPIRA, yan na papasok yung PISAL, Power Sector Asset and Liabilities Management. I-privatize yung mga government asset. Diyan na bibilin. Yun ang recent ngayon. Bigyan para fast forward to the future. Yung recent ngayon, yung CBK, Kaliraya, Butukan, Kalayaan, na tinake over nila Aboitiz. So anyway, so under nan is PISAL, WESM, para meron tayong spot market. Tapos i-privatize, kumbaga, PISAL, WESM, tsaka ano pa yung mga, pero yan yung pinaka big names na maalala mo na lumabas sa IPIRA. So, ngayon, nakita ng mga private sector, gaya nila San Miguel, gaya ni Aboitiz. So, ang unang bumili ng BOT contract. So, maraming nangyari dun sa private sector na yun. Umalis siya ng Pilipinas, binenta niya sa Amerikano, binenta ulit ng panibagong Amerikano, binili ng Hapon. So, Hapon na yung last na nag-operate ng dalawang plantang sinabi ko. Pagbilao at Aswal. So, imagine mo, ganun kaganda na para pag may mga bumibili. So, ngayon, fast forward late 2000, mid to late 2000. So, binili, dahil nga na-privatize yung Napocor, kumbaga natanggalan ng pangil yung Napocor, binili yung mga kontrata, yung BOT. So, instead na i-hand over ng private sector na to, kay Napocor, binili ngayon yung kontrata nung Napocor, pagbilaw, ngayon yan yung si Terma South, kasi Terma Luzon. So, from the word itself, Terma. So, pati yung Nabotas, binili na nila yun. Yung unang mga Terma Marine, kasi mga power barges yun eh. So, yan yung mga unang binili na Aboitiz. Pangalawa, Suwal. Doon naman pumasok sila San Miguel. Binili ni San Miguel yung BOT contract. So, kaya in short, pero kung titingnan mo, babalik tayo sa tanong mo, bakit mahal? Kasi, dapat sa normal na asset, parang kotse na second hand, dapat fully depreciated na yan. Mura na dapat yan. Pag nilaban mo sa CSP. So, natapos yung contract. In short, natapos din yung PPA nung mga yun. Di ba? Inilaban na parang as if bago yung asset. So parang imagine mo, yung yung binibenta sa atin is ideally second hand na kotse, fully depreciated na, capital recovered, pero kung ilaban sa CSP, as if brand new. Nakamute ka, go ahead. Yung pagbenta niya is parang bago pa rin, no? Exactly. So, imagine mo, para mas magandang usapan natin, sumakay ka sa taxi na presyong as if naka-Tesla ka na taxi, pero Daihatsu yung pinambiyahe sa'yo. Pero bakit ang mahal naman ng kumbaga, akala ko mala Tesla yung sasakyan natin, pero Datsun yung sinakyan natin. Parang ganun. So, pero, syempre, di ka makakapalag. Yan, wala kang choice. So, ayaw mo, baba ka. Wala kang sasakyan. So, ganun yung mentality. So, kawawang taong bayan, yung taong bayan, yung pasahero, di ba? Kung gusto mo, baba ka, ayaw mo eh. Di ba? So ngayon, hindi. Kailangan mo sumakay, kailangan mo makarating kung saan ka man eh. So generation yung yan pa lang yung sector na pinag-uusapan natin. Any question bago ko tumalon sa transmission, Nick? Kasi alam ko marami kang question dyan eh. So basically, ang isang dahilan kung bakit mahal ang presyo ng kuryente ay dahil nga nung binili nila yung power plant na yan. So, sobrang mahal yung pagkabili. Siyempre, kailangan merong return of investment itong mga negosyante. So, yan yung isa na pinapataw nila. Correct. Na yung return of investment o yung profit nila. Kaya majority dun sa ating electric bill ay napupunta talaga sa generation charge. Correct. Okay. So, pero after naman nun, maraming mga planta rin na naitayo. Bakit the same pa rin? Good so, question. Sabihin natin ang problema natin is etong mga old na power plants. Meron naman tayong new power plants. Good so bakit question. Hindi bumaba yung presyo ng kuryente? Dahil ang structuring ng taripa
is the same as way back 2001. So yung IPIRA is para pa rin although umakyat na yung credit, so nung time na yun, sobrang ang baba, investment rating or credit rating ng Pilipinas ang baba. So yun yung problema natin dati, di ba? Kaya sweetheart deal lahat. So ngayon, yung tanong mo, bakit yung mga bagong planta is ang taas pa din? Dahil as if yung Pilipinas is desperado pa rin tayong sa mga private, kumbaga local na to Aboitiz, San Miguel, I will show you na yung energy mix later. Kumbaga local na yan, pero as if na nagmamakaawa pa rin tayo sa investment rating natin. So in short, kailangan mo pa rin paboran to sila San Miguel, sila Aboitiz para magtayo. Yan sila Dinginin, sila GN Power, expansion ng Thermal Luzon. Ayan yung mga bagong power plant na katatayo lang. Doon sa Mindanao, yung bagong ano yan, kalimutan ko. GN Power din yun eh. Anyway, Kauswagan nata. Anyway, so lahat yun, kung ano yung structure ng LCOE, yung levelized cost of electricity, which is yung IRR nila, ang taas pa din. Yung tinawag mo na ROI, so meron tinatawag na internal rate of return. So, para sa utilities, kumbaga sa established sa isang developed country, Nick, hindi mo pwedeng kagatin ng sobrang taas yung utilities. Kasi tao yan eh. Dapat, mga nasa 6 or 10% lang yan. Kasi wala ka namang risk eh. Imagine mo, sure naman yung customer mo, bibili ka lang ng planta, magpapatakbo ka lang ng planta, wala kang risk. Huwag mong kurutin yung tao. So kung masasabi mo na like ito, with the plans ni President BBM ngayon, no, na dapat maraming mga RE plants ang maitayo. So, will the RE power plants bring down the cost of power? No. So, bear in mind that renewable energy is not free energy. Sinasabi nila yan. Actually, majority ng nung the previous even US administration, they say like, wala tayong fuel cost. Kasi, let's say sa isang coal-fired power plant or let's say a thermal power plant, ang rule of thumb is 85% fuel cost and 15% capex opex. So in short, parang tatanggalin ko yung capex yung fuel cost, 15% na lang babayaran ko. Pero yung nagiging problema niyan, Nick, is pinipresyo nila as if thermal yung RE. So that's one problem, hindi pa lang yan yung problem. And imaginein mo, capex, opex. So, usually, pag sinabi mong capex, nagtayo ko ng, let's say, 100 megawatt na solar, SPNEC, or like Solar Philippines, di ba? Nagtayo ko ng 100. So, alam naman natin, ang pinakamagandang efficiency ng isang solar power system is 20%. Kumbaga, yan na yung parang laging So, in short, sa 100 megawatt installed 20 megawatt lang yung pwede mong sure i-extract dyan. Oo. So kung masasabi natin na ang problema talaga, regardless kung sabihin natin dumami pa ang power plant, the same pa rin yung situation. Exactly. So the solution to the problem is really amendment of the IPIRA law and to create better policies for consumers. And para ma-regulate pa itong power plants. Correct. And community engagement like what we're doing, Nick. Kasi what I'm trying to really advocate, that's why I reach out to you, to be honest, is ayoko na parang rocket science ang power system. Dahil hindi. Lalo na ang customer mo is yung nanay at tatay mo, di ba? Parang kumbaga parang dapat maintindihan ng nanay at tatay mo or kung sinong small scale vendor na nandyan, kaya sila nagbabayad nun eh. Dahil hindi naman parang, dahil wala kang choice, babayad na lang ako. Di ba? Which in reality, ganito ang nangyayari ngayon. So, eto, lipat naman tayo. Takbo tayo dito sa ibang power chain. Nakikinig ako. Gano'n lang. Maaraw lang eh. Yun. Yan.
tuloy pa tayo sa ibang power chain, no? Transmission. So that's in the power generation. Now let's go to transmission and distribution. So same question, bakit nga ba mahal ang presyo ng kuryente dito sa Pilipinas? So partly kasalanan ni power generation. How about the other two sectors? So, tandaan natin, part ng IPIRA is i-privatize si Transco. Mhm. Transco. Remind people, Transco is the NGCP na. So, binili yan. Actually, alam natin na majority owner ng Transco is China Grid. Diba? Yes. China Grid. And then, of course, the 40%. SM Group, Kyoto and C. Right? Na walang, kumbaga, wala silang other business. May pambayad lang sila para bilhin yung ano. And pumartner sila sa may alam, technically, na mag-operate ng grid. So, una, yun na. Siyempre, kung ikaw sa China, anong unang tatanungin mo? Magkano yung... So, maganda yung ginamit mo example kanina, sa highway. Wala naman ako masyadong itatayong highway. Diba? Yun yung highway. Wala naman... Established na yung highway. Gawa na ni Transco. Gawa na ni Transco. So, ang kailangan lang natin is i-maintain yan, i-run yan. So, Operations. bigyan sila ng, I think, 25 years or 30 years na to operate that. So, in short, kumbaga, sweetheart deal na naman. Kumbaga, parang yung, dun sa levelized cost of electricity, yung transmission cost natin, nagmamahal kasi nga, wala competition eh. Kumbaga, dun lang tayo kumbaga, dun sa, maganda yung highway, sinabi mo ulit kanina, highway, tapos ginawa ko, Tesla, tsaka Datsun. Ang pangit na nga nung sinakyan nating taxi, Nick, dinaan pa tayo sa Baku-Baku kalsada na wala tayong choice. Ano, ayaw mo dumaan dyan. Gusto mo, doon ka sa bukid ka dumaan. So, in short, sige, okay na. Tiniis mo ng pangit yung... Pero, bear in mind, ang binayaran natin, Nick, mala Tesla. At ideally, smooth ang kalsada dahil syempre, Tesla yun eh. Binayaran mo na yung mala Tesla, binaan ka pa sa Baku-Baku kalsada at wala kang choice. So in short, mahal na, hindi pa reliable. So dahil wala tayong choice, kagat lang tayo. So ganun yung nangyari kay Transco/NGCP. And yun So, na kinakarga sa atin. oo. So, ang lalong-lalo na ngayon, no, na mag-a-apply ulit ng renewal franchise itong NGCP. So, sa tingin mo ba, better kung magkaroon pa tayo ng iba na transmission operator, or do you suggest na ibalik kay Transco to the government ang handling ng transmission? Actually, para sa akin, dapat one is hindi natin kaya sa government. I mean, that's the reason why we privatize, right? Kumbaga, kaya we put it this way, ang pinakamaganda niya, we outsource the running of our utilities. Put it that way, right? In-outsource natin sa China Grid. Parang ganun. So, una-una, actually, regulation lang yung kailangan talaga natin na parang wag niyong urutin yung tao. Kailangan ko yung operation excellence. Wag niyong isingil sa akin yung losses niyo. Dapat ganun yung boses ng Department of Energy. Pero dahil yung Department of Energy is submitting to the private sector, kasi nga wala siyang pambayad eh. Kumbaga, ikaw yung Department of Energy ka, Minister of Energy ka. Ikaw yung technically representative ng pasahero ng taxi na sinakyan natin. Di ba? Para sa akin, kung ako yung kung ikaw yung leader ng mga pasahero na yun, sabi mo, hindi porket tataasan nyo na kami dahil wala kaming choice. Kumbaga para sa akin, dapat bigyan nila ng competition yung NGCP. Kumbaga, magkalaban, para bigyan ng open access ulit pati transmission operations. So dapat as much as possible, hindi na sweetheart deal kay NGCP. Bigyan mo siya ng competition. So let's say, parang halimbawa, bigyan mo yung North Luzon kay ganto, South Luzon kay ganto. Pag hindi nag-deliver si South Luzon, iti-take over ni North Luzon yan. So, kailangan paglabanin mo. Or like Central Luzon, bigyan mo ng yan. Kasi kung hindi, iti-take over na yan. Ngayon, tapos, halimbawa si North Luzon, hindi ko tatanggalin lahat yung North Luzon sa'yo. Tatanggalan lang kita ng scope, i-de-scope kita. Lilipat ko yan sa operator ng South Luzon,
ililipat ko yan kay North Luzon. So ngayon, matatakot ngayon to si North Luzon na, puta, kinakain nito yung buong operation ko. So kailangan niya i-step up ulit yung game niya para makuha na yun. So dapat, at the end of the day, ang panalo is tao. So in short, dapat ganun yung bigyan natin ng kompetisyon. Tama. So kung titignan natin, no, kasi currently wala talagang competitor si NGCP and siya lang talaga ang sole operator ng ating grid. So that's one suggestion, which is maganda nga kung sakaling hatiin natin ang Pilipinas, ang dalawa ang magka-handle, and then whoever has the best operations or most efficient operation, then siya yung mabibigyan ng full franchise. Correct. No? Okay. So dito lipat naman tayo sa Distribution. ating ano naman ang impact ng distribution utilities, both private and electric cooperative, pagdating dito sa presyo ng ating kuryente. So, similar. Punta muna tayo sa private sector, no? Sa private sector, sa mga EC. Sa Meralco, Beco, sino ba si DLPC, Davao Light. Pares na kasi yun. So, yan yung mga major na EC, right? So, by default, yan na yung nagre-represent sa atin sa power Major system. na private DU. Correct. Kaya dun sa panahon nung previous administration lang yung private sector eh. Kasi yan lang yung nagre-represent ng tao. Retail na yan eh. So ang distribution, Nick, retail na yan eh. Di ba? Retail na yan eh. So, dapat, kung baga sa retailer, bigyan mo ng magandang dun sa mga bulk seller mo, which is the generation. Kasi tanda mo yung bulk seller, yung generation, yung transmission, yan yung truck. Yan yung nagdadala ng produkto sa'yo. Di ba? So yung retailer, dapat magaling siyang mamili. Kaya siya dumadaan ng CSP tsaka under siya ng ERC. Right? So dumadaan siya ng CSP at yung mga yung CSP niya is regulated ni ERC. Pero dahil medyo walang pangil yung CSP natin, is ang nangyayari, pabor pa din sa mga bulk seller doon. And actually, may bago tayo tumuloy dan, may trivia tayo dyan, Nick, para doon sa, in short, para dapat may option yung bulk seller natin, di ba? Yun yung usapan natin eh, para hindi lang lock-in yung isi-share ko sa'yo yung, kasi dapat yung generator natin, Nick, hindi siya mag-more than sa 30%. Kung para ma-monopolize, yan yung sinabi ng IPIRA, di ba? So makikita mo dito sa Luzon, ito yung mga pinagbibilhan ng mga kumbaga ano natin. So sa San Miguel 26% na siya. Abuetis 20, yan yung GN power niya. Si First Gen yan yung mga tapos may mga geothermal. Si Pisal yan na lang natitirang government. So, si First Gen, yan yung Santa Rita, San Lorenzo, tapos, hindi ko alam kung meron silang geothermal sa Luzon. Sa Boitis, may geothermal siya, tapos meron siyang, yun yung thermal Luzon. Si San Miguel, kaya ganyan kalaki, dahil sa kanya na yung Masinloc. So, yan lang yung pagpipilian ni Meralco by default. Makakabili naman siya sa Visayas. So, ito yung overall. So, in short, hindi siya dapat magmay-ari ng more than 30%. Pero, alam naman natin na minamanipulate yung price doon sa shareholding. Doon tayo nagkakaproblema sa shareholding. So, parang technically may cartel. You put it that way. May cartel na ng power sa atin. And the cartel is being run by these people. So, in short, bigyan kita ng background doon sa tanong mo. Unang-una, dapat hindi nagmamay-ari ng sobra yung distributor, so which is Meralco, before. Balik natin sa history, si Lopez. At hindi rin siya dapat nagmamay-ari ng majority doon sa generator. Kasi syempre, ikaw na yung representative ng buyer. Tapos yung bulk seller, ikaw pa din, di ba? So, in short, to si First Gen,
Kaya parang nung time na yon, pabor talaga sa Meralco at kay First Gen. Kasi kumbaga, hindi tayo nire-represent ni Meralco as a cost consumer. Dapat nire-represent nila tayo di ba? Interest natin yung nire-represent nila doon sa bulk seller So hindi. Kumbaga parang magkano ka First Gen? Wala nang negotiation. Dahil kailangan, negosyo ko rin yan So ganun yung nangyari. So lalo na ngayon. Kasi alam naman natin na meron ng power block. Maganda yung sinasabi mo sa akin, power block. So there's a group of San Miguel, Aboitiz, and Meralco. So kasama diyan si MGen, tsaka si GBP, si MGen yan So magkakasama na ngayon yan. Kumbaga, tatlo. Sa kabilang side, makikita mo yan, latest na investment, si First Gen, or Lopez Group, and si Larason. So in short, ang nagiging problema natin, Nick, is dapat yung retailer natin, which is yung distributor, is nakaka-source out siya ng hindi vested interest niya yung sineserve niya. Okay. So kung titignan natin, yan din yung pinaglalaban ni pare na sana walang cross-ownership between power generation and distribution. Kasi nangyayari, dun na sila nagsusource ng power. Kaya parang they can actually play with the prices. Exactly. So, kung titignan natin, if I would summarize, correct me if I'm wrong. In the power generation, ang kailangan natin dyan is more competition, more power plants. Correct. In the NGCP, ang kailangan naman natin sa kanila is transparency. Kung paano nila ino-operate, paano tayo pinipresoran, and reliability of the grid. Correct. So, dalawa yung kailangan natin sa kanila. Dapat wala palaging nasisira na kanilang mga wires, Correct. And dito naman sa ating distribution utilities, ang kailangan naman natin sa kanila is proper planning at walang cross-ownership. Correct. Unfortunately, if I remember it correctly, under the IPIRA law, they're allowed 50% cross-ownership. And higher than that is against yung anti-competition law. Antitrust. Yes. Correct. So tama ba? Did I get it correctly? Actually, mahal ang presyo ng kuryente because in the power generation, kokonti lang ang ating power plants. Correct. In the NGCP, dahil walang transparency at saka mababa yung reliability. Walang operation excellence, Nick. Walang operation excellence. Operation excellence, okay. And then the distribution utility, kailangan naman natin dyan is ganun din. Transparency, accountability, as well as proper planning. Correct. Kasi sabi mo, sila yung nagpaplano kung saan sila bibili ng kuryente. Correct. At dapat mababa yung rate na bibilihin nila on the least possible cost, on the interest of consumers at hindi yung pansariling interest o yung negosyo nila. Yes. Correct. Okay, tama ba yung tama yun. Actually, ang ganda Yes. ng pagkaka-analyze mo, Nick. Kasi yes, Adam, ano to? ito yung bibigyan, parang maganda sa mga listeners mo tsaka mga partners mo, Nick. Maintindihan nila na, imagine mo, ito yung ranking ng price per kilowatt hour. So imagine mo, actually this was like way back again, but it will not change much. So imagine mo, Singapore, first world country. Wala silang renewable, wala rin silang coal kasi di nila afford mag-renewable, wala silang space. Wala silang coal dahil wala silang coal yard. Di nila afford din yung space. Imagine mo, puro prime yung real estate nila. So wala silang coal yard. Tapos mas mahal pa tayo. So in short, something's wrong with our sourcing out. Kasi parehas naman tayong all relying on imported fuel Di ba? Both of us. Pero actually dapat mas mura tayo sa kanila kasi nga kumbaga meron tayong coal, meron tayong
renewable. So pag in-average, usually kasi pag ginawa mo yun, dapat ina-average mo yung yung taripa eh. So pag in-average mo dapat yung taripa, dapat mura tayo. Pero hindi kasi nga ang dami kumbaga parang ginahasa na yung taripa natin eh. Ginahasa na ni NGCP, ginahasa na ni generator, tapos yung gumahasa sa generator, yung distributor, tropa nung gumahasa sa atin sa generator. So, that's how I put it. So, that's why, I mean, kaya nga what we're doing now, Nick, is para kaming may nakitang crime na hindi na namin ma-unseen. Mga di mo naman talikuran eh. So, titingnan talaga natin, malaki ang role ng ating Kongreso, malaki ang role no ng mga policy makers. Kaya tayo rin sa pare, ang hinihingi rin sana natin is magkaroon tayo ng consumer participation sa mga hindi lang via public consultation pero even sa mga diskusyon at usapin bago pa maging batas. Correct. So once na ito ay bill pa lang, isasubmit pa lang as a bill in Congress, sana meron tayong consumer participation para at least kasama rin ang taong bayan kasi tayo yung nagbabayad eh. Exactly. And ang di ko gusto, Nick, I mean, correct me if I'm wrong, because like as I said, I've been away from the country for a long time. And ayoko na yung consumer, dahil non-technical yung consumer, at pag pinadala mo sa Kongreso, pinagmumukhang tanga ng mga tao ng Department of Energy or kung sino mang private sector, yung consumer. Dahil kung ikaw yung consumer, imagine mo yung nanay mo, pinadala mo sa Congress. Pinagmukhang tanga yung nanay mo. Dahil parang di niya alam po. Pero imagine mo, kayo yung nagbabayad, nanay, tatay mo yung nagbabayad ng kuryente. So, ganun yung pakiramdam ko na kailangan ipaintindi. Kasi ako, kaya ko paintindi sa nanay ko yung bill niya. Anak ako. So, ibig sabihin, representative ako ng bansa, ipapaintindi ko kay nanay tsaka kay tatay ng maayos para maintindihan. At hindi para, huwag mo naintindihan yan. Pa-explain ko man sa'yo, di mo maintindihan. So, gusto ko yung consumer participation is they treat these people because customers are God in the value chain. Matama. So kung titignan sana natin, no, sana mas madami pa na mga nasa energy sector na ganyan din ang mindset at tingin sa mga consumers, no. So kung ibabalik natin doon, yung major drivers talaga ng price, no, we could say that it's because of imported raw materials for the power generation, taxes, ano pang mga yung root cause kasi kaya? Yung root cause kasi niya, Nick, is as I said, the word that we're looking is really operation excellence and competitiveness. Kasi dapat yung IPIRA need to incentivize efficiency. Kasi alam na natin, taken na yung imported fuel. Parang ganito yun. Alam mo nang magbabayad ka ng gasolina sa kotse mo, Nick. So hindi na natin kailangan mo mag-drive eh. Pero bigyan mo naman ako ng magandang makina na alam naman natin yung fuel efficiency, di ba? Na parang konti lang yung sinunog ko, ginatong ko, ang layo ng narating ko. Hindi yung ang laki na ng sinunog ko, kumbaga wala pang 1 kilometro yung narating ko. So dapat ganun yung labanan. Incentivize efficiency and penalize inefficiency. Then the word itself is reward operation excellence. Make the people the winner of this. Yes, tama. So, yung efficiency talaga, very important talaga yung efficiency ng ating mga power plants. And likewise, yung efficiency ng halos lahat ng operation from power generation, transmission, and even sa distribution, dapat efficient talaga. Tama. So kung titignan kung titignan natin, no, ano kaya sa tingin mo ang mga reform kailangan natin sa power supply contracting? This is related naman sa ating mga distribution utilities. So ano yung efficiency or ano yung reform na gusto natin makita sa distribution utilities? Yung distribution utilities, wag nagpapa-CSP sila.
dapat i-disclose nila yung itaas nila yung heat rate guarantee. Kung thermal yan. Kasi siyempre pagka usually yung heat rate guarantee Nick, is yan yung parang efficiency. Technically yan yun. Kumbaga parang gaano kagaling magsunog kaya heat rate guarantee yan eh. So dapat dun pa lang taasan nila yung standard nila. Kasi parang ano yan eh, bibili ako ng bagong kotse, kailangan fuel efficient, magandang makina. Di ba? So kailangan natin ng ganun yun. So dapat as retailer, as I said, bumibili ka ng power in behalf of the people. Retailer ka eh. So hindi ko interest yung wholesaler. Pero kailangan ko rin naman pakitain yung wholesaler ko. Pero ang pinaka customer ko diyan, ang pinaka main stakeholder ko is yung retailer ko. Kasi kaya ako kasi tandaan mo ang distributor, middleman lang yan eh. Kung tignan mo, wala ring risk yan eh. Bumili ng lupa lang yan, nagtayo ng poste, inoperate yung poste. Yun lang yung trabaho niyan. Diba? Of course, sasabihin nila, hindi, relevant kami kasi DU kami. Pero in reality, representative lang yan. Kaya nga tawag sa kanila, prangkisa. Ina-award yung prangkisa sa kanila. So in short, dapat i-represent nila ng tama yung tao. Maghanap sila ng best wholesaler, pinakamagaling na wholesaler para sa ikabubuti ng customer nila. Saka sana bawasan din nila yung dependence on WSM market. Exactly. Dito sila nagko-contract ng power sa WSM, and ang problem naman kapag yun nga nagkaroon tayo ng sinasabi nilang shortage ng kuryente, tumataas naman yung presyo sa WSM. Ang hindi ko lang maintindihan, Idam, is that meron daw shortage ng kuryente galing sa ating mga power plants. Pero maraming power na binebenta sa WSM, which still comes from our power plant. So hindi ko maintindihan yung part na yun na kung meron sanang shortage sa power generation, eh di sana pati yung WSM wala ring mabenta. Maganda yan. So explain ko din yung ano niyan, yung doon sa generation. So meron tinatawag na base load, mid-merit, sa peaking, di ba? So yung base load natin, yan yung mga, it's either bilateral or merchant ka na base load. So pag sinabing bilateral, meron kang PPA talaga na back to back kayo. So usually, kaya tumataas yan, Nick. I mean, hindi naman confirm, pero explain ko ano nangyari. Hindi confirm sa Pilipinas, pero explain ko nangyari sa US. Bakit nagkaroon ng Enron incident before. So usually, California o Texas, nagkaroon sila ng massive brownout. So usually kasi, pagka manipulated mo yung shortage, parang ganyan, supply-demand. Pag manipulated mo yung supply, syempre, tas tumaas yung demand, the supplier, it's a seller's market. So gaya ng sabi mo, it's a seller's market. So by default, halimbawa, ang kaya lang natin i-bilateral is, let's say, 1,000 megawatt. Tapos yung tinayo let's say, ni IPP letter A is 1.8. Ngayon, kung titingnan mo, sige, bili mo yung ano, i-base load natin yung ano. So, ang rule of thumb para sa mga nakikinig na tagapakinig mo, Nick, ang rule of thumb niyan is yung mid-merit is 0.25 na base load. So, let's say, every piso is 1.25 na yun yung mid-merit na price. And, kumbaga, tama, 1.5, sorry, 1.5. Tapos, 25% no 1.5. So, palagay mo 1.75. Ganun yung calculation yan. So, imagine mo, halos doble yung peaking mo. Peaking price mo. So, ngayon, gaya nung sabi mo kanina, minsan, i-withhold ko yung, kasi pagka nag-WSM ka, ibig sabihin, yan yung wala kang kontrata eh. Kaya tatakbo ka kay spotter. Spot market ang tawag yan. Spotter. Takbo ka kay spotter. So ngayon, kumbaga parang siyempre dahil ako yung may capacity, bibiling ko yan kahit mahal kasi desperado na ako eh. So, nag-create ako ng certain shortage. Virtual shortage, I could imagine. Like a virtual shortage. Kasi kung titingnan mo, dapat yung mga peaking, mahal talaga dapat yan. Kasi mga ano yan, Nick, kaya mahal yung mga peaking dapat. Kasi dapat yung mga capacity na from zero
to 100 to 1,800 RPM. Kumbaga, yan yung mga pag kailangan mo i-engage mo, tatakbo yan. So mahal, mahal yan. Mahal talaga yan. Yan yung mga diesel, kaya yung mga tinatawag na ASPA, Ancillary Supply and Purchase Agreement, yan yung mga ASPA. So parang binabayaran mo yan just to be there. Just to be there. Kahit hindi tumatakbo yan, babayaran mo yan. Anyway. Kasi the ancillary services naman, that's yung parang, sabi ko nga, parang spare tire natin. Exactly. Kung sakaling merong nag-unscheduled shutdown na planta, may nasiraan, yung ancillary services, yun yung gagamitin natin. Well said. Kasi it's better to have power than brown out. Diba Exactly. pero yun yung sinasabi mo, this is basically going back to the law of demand and supply. Correct. That when the supply is low and the demand is high, the price is high. Seller's market. Seller's market o basically. Seller's market. Kasi syempre, maraming gustong bumili ng kuryente pero mababa nga ang supply. So, ngayon, normal yung presyo, tumataas din. Di ba? So, yun, allegedly, sabi mo nga na may cartel na they're creating also this one, yung virtual shortage. No, virtual shortage. Ito naman yung sana pansinin din ni regulators natin. So, I actually raised that issue na bakit ganun? Bakit sasabihin nyo there's a thin supply in the Philippines but when you check the spot market, there are a lot of power na binebenta. And yun, even until now nga hindi ako masagot kung bakit ganun. Ang binalik nila sa akin na dahilan is the distribution utilities needs to contract better. They need to have better contracts, better power purchase agreements. Yun yung sinabi sa akin. But anyway, at least medyo naliwanagan, nagkaroon ng idea. Although it's not confirmed, it's allegedly. Yes, allegedly. So, tanong natin sa mga regulators ulit natin. Kasi ganito yan, Nick. Halimbawa, una-una, binabayaran natin ng CAPEX. Kumbaga CAPEX, OPEX, fixed cost tawag dyan, Nick. So may mga tinatawag na variable. I mean, I will not go into detail on that, but may tayong variable fixed cost, variable. So, halimbawa, yung kailangan mo ng lube oil para sa engine. So, kailangan talaga babayaran mo yan. Kailangan mo yung operator para doon, di ba? So, anyway, if you look at it, yung ancillary service, Nick, is binabayaran natin yan para naka-standby. So, usually, dapat separate yung mga peaking power plant mo dun sa mga baseload mo. Ang problema dyan, Nick, let's say meron kang 2,000 megawatt, naka-bilateral lang yung 1-2. Imaginein mo, ready for dispatchable naman yan. I-baseload mo na lang sana. Pero syempre, depende rin sa demand. Pero, imagine mo, sa baseload, kikita sila ng, let's say, 6 na piso. Pero pagka piniking nila yung remaining capacity nila na, which is tumatakbo naman, hindi nila kailangang paandarin na tumatakbo naman, ang mangyayari is yung, imagine mo, kalahati ng planta halos, doble yung presyo. So, ganun yung So, pinampipiking nila yung existing, kasi dapat walang coal dapat na Nick, walang coal na WESEB dapat. Di ba? By default, walang coal na WESEB kasi hindi ancillary na pinampipick mo. Kasi hindi mo dapat ipampick yung coal. So, imagine mo, pinampipick nila yung coal. Tapos, ang presyo, kumbaga, sweetheart deal, alam natin na gano'n. Kasi, spare tire yun eh. Sino ang accountable dito? I mean, sino dapat ang nag-aayos nito na dapat hindi niya ginagamit na peaking demand, etong Full card, yung baseload. O dapat pipili siya na dapat pang baseload to o gumagawa ng mga kontrata. Sino bang in charge yan? Yan yung mga dapat sila ERC yan. Kumbaga parang, actually kasi, dahil nga, sasabihin ni IPP, ni Genco tawag nila dyan eh. Sasabihin ni Genco, hindi, basta ang goal mo lang sa akin is, ang mission mo lang sa akin is bilan mo yung power ko. Paano ko i-strategize yan? Ako nang bahala. So, kaya
babalik din ako dun sa unang tanong mo, Chris, o na Nick, na bakit mahal yung RE. Kasi nga, piniprepresyo kasi kaya kita mo pumapasok sila ng RE, lahat sila. Dahil yung RE nila, Nick, tapos meron silang backup capacity na thermal, let's say diesel or wherever, na let's say or coal, may spare coal sila. Bibenta nila yung RE nila ng mahal, na halos walang fuel cost. Tapos, dahil nga, kumbaga parang in-average nila yan, mahal nilang mabibenta. So in short, minamanipulate nila yung presyo sa consumer na dapat sabihin na rin. Kasi hindi natin tinatanong saan manggagaling power niya eh. Sino dapat yung nag-aayos nito, yung nag-strategize? Dapat Is it the regulators or is it the DU? Dahil yung DU WESM, sorry Nick, dahil yung WESM natin is part of the regulator. Yung trader natin is part of the regulator. So, sila dapat yun. So, dapat ang mangyari niyan, yung trader natin ang magsabi niyan. Kumbaga, regulator na sabi niya, huwag mo ibenta ng mahal yung coal mo dahil mura lang talaga yan. So, ngayon, So, dapat the price should be determined by ERC. Correct. The regulator, and as well sa trader natin, which is WESM, no, partly accountable din doon. Correct. Pero iba yung bumibili ng mga contract, ng mga power. Ito yung trabaho ng distribution utilities. So, kumbaga, kung mas maayos lang yung pagpili nila ng power plant kung saan sila bibili, or kung maayos lang nila na magkaroon ng tamang kontrata, yung sabi mo nga na dapat may bilateral agreement, meron ding percentage sa WESM kukunin, pero hindi dapat 50%. Dapat. Tama. So, ang accountable talaga dyan will be the managers or the distribution utilities. Correct. Kasi sila yung naghahanap, sila yung nagre-request ng CSP. So that's the accountability rin ni ERC, DOE, and the distribution utilities kapag ka-private. And then pag electric cooperatives naman, kasama naman si NEA. Si NEA. Oo, si NEA. No, so kung titignan natin, ang gulo talaga ng power sector natin. No? Magulo talaga. Actually, ano yan eh, merong kasabihan dito sa Australia, Nick, na chaos is cash. So the more chaotic it looks, murky yung waters ng power, Nick, is the better for the companies, right? Pero imagine mo, you don't murky, sabi ko nga sa'yo, para sa akin, yung mga nasa power sector, negosyo tingin nila. Pero ako kasi, patao yung tingin ko dun sa consumer. Kailangan yan magnegosyo, gaya sa'yo, like negosyante ka. Kailangan mo magnegosyo. Imagine mo, kakainin nung, instead na kita mo na, kakainin pa ng OPEX mo para sa kuryente. So, it's wrong. Naghanap buhay yung tao ng tama, di ba? Yes. At kung titignan nga natin, no, ang mahirap pa dito is ini-invalidate nila yung mga complaints ng consumers. They're gaslighting consumers na sinasabi, hindi natin alam, wala tayong alam. Na if you could see my Facebook page, binabash ako doon na pinapa-explain nila sa akin ang operations ng distribution utilities, ng electric cooperatives, which is, hindi ba dapat sila ang technically mag-explain? Ang sinasabi lang natin is, ang mga consumers, they are experiencing brownout, long hours of brownout. No, hindi biro yung 6 to 12 hours na brownout. Hindi rin biro yung binabayaran nating presyo. Ay, like nung nabanggit mo nga, Adam, na yung pera sana na yon, pwedeng budget mo sana to, pambili ng additional na gamot, additional na tuition fee, pang grocery, babayad pa natin sa napakamahal na presyo ng kuryente. So, yun lang naman yung sa ating mga consumers na paano ba ibaba yung presyo ng kuryente at the same time sana reliable naman. Kasi
minsan may mga distribution utilities, lalong-lalo na mga ECs na mababa nga ang rate pero yung reliability naman sobrang pangit din, sobrang baba din. No? Ayun. So kung Yun yung- titignan natin yung nabanggit mo kanina that dun sa chaos, no? When there is chaos, it means money for the others or chaos is opportunity for the others. Every year dito sa Pilipinas, especially during summer months, meron palaging red and yellow alert yearly. And it creates chaos. At ang napansin nating trend, no, Adam, is that after mag-red and yellow alert, ang kasunod niyan, price increase. Siyempre, ang Cash. ginagawa naman ni ERC, red and yellow alert, wait lang, wag niyong singilin sa consumers yung buo. Pero, Babanatan Still- ka mamaya. no, still, sinisingil pa rin. Ang gagawin lang niya is, singilin natin in 6 months time. So, 15 centavos muna per kilowatt hour ngayon, distributed sa 6 months time. Yung power na nabili o yung emergency power na nabili because of the red and yellow alert. Which is consumers ang nagbabayad, pero ang dahilan ng red and yellow alert ay yung unscheduled No. shutdown ng ating mga power plants. And you cannot, like, sa developed countries, Nick, gaya sa where I'm working right now, you cannot tell that to people na unscheduled shutdown. Dahil pagka meron kang tinatawag na unscheduled shutdown, dapat, so, pinipenalize ka eh. Diba dito? Pinipenalize ka eh. Kasi kumbaga, binayaran ka para mag-ready. Tapos di ka nag-ready. Yes. Kumbaga yun na nga lang trabaho mo, mag-ready. Di ba? Di ka mag-ready. So in short, dapat tingnan yung performances ng mga companies na yan. Kasi sabi ko nga sa'yo, I don't look at, we're into business of power. Pero ang objective talaga natin is the power will empower the people. Yes, tama. To empower the consumers and the people. Ah. And titignan sana natin, no, na dun sa ating red and yellow alert na yearly nangyayari, hindi ko lang maintindihan. It's been happening for more than a decade already. Correct. Pero ilan ng presidente ang dumaan, ilang administrasyon ang dumaan, hindi pa rin nila nasusolusyonan. It's the same power plants going on unscheduled shutdown. Even here, Adam, is nape-penalize naman sila. Pero yun nga, yung penalty kasi, it's like a slap on the wrist. Correct. No? Yun ang ano dun eh. Kaya usually, iba nagkakansela ng PPA. Alam mo yun, yung penalty nila pitik lang eh, pero yung kita nila gabalde. Gets mo? Parang pipitikin kita. Bundok yung kita. O gabundok yung kita para sa akin, kakagating ko na lang yung penalty. Di ba? So, dapat, kumbaga kung pipenalize mo yung Genco or yung transmission, distribution, yung aaray sila, na parang matuto ka. Kumbaga matuto ka, kasi tao ko to eh. Di ba? Tao ko to eh. Pero kita mo yung mga, we're not gonna mention kasi you're in a public sector, Nick. Alam naman natin na parang ginagawa nila na pagka may papaluin sila, pina-power trip nila yung papaluin nila. Pero yung mga gusto nila, di nila pinapalo ng ano. Di ba? So, that's wrong. That's wrong. Ayan. Kaya hinihingin talaga natin transparency talaga na ilabas natin. Kailangan tao pinag-uusapan natin, kabuhayan ng tao eh. Health ng tao, hospital. Kasi 'di ba, imagine mo, largest cost ng hospital, kuryente, kahit tanungin mo yan, kuryente. 'Di ba? So in short, hindi magmumura yung yung PGH, National Kidney Institute kasi nga kahit sabihin mo ang pinaka-largest cost niyan, kuryente. Yes. Diba? Ito, ADAB 2027-ish, 2028, marami na namang franchise na up for renewal. Both mga private utilities at saka mga electric cooperative. So feeling ko kasi, this is the right time to actually demand that consumers should be active and demand na before naman kayo ma-renew ng franchise,
sana pakita nila kung ano yung roadmap or ano yung plano And to show na they can handle it, may reliability, at hindi talaga pataas yung presyo yes, ng correct. kuryente. So what do you think, Adam, para sa'yo, ano ang pwedeng hilingin ng mga consumers prior dito sa renewal ng Ng mga contracts. distribution utilities? So, una muna, titingnan natin ano yung mga deficiencies ng mga player previously. Dapat ganun. And, natuto na ba yung mga magre-renew ng prangkisa? So, tingnan natin ano yung mga deficiencies nila. And yung mga deficiencies nila, na-capture nyo ba? Kay regulator na, ngayon, hindi ka nag-deliver dito, anong gagawin mo sa susunod? Bakit ka namin na-awardan? And, public consultation. Kailangan kung ano yung mga dirty laundry ng mga DU na yan or Genco na yan, dapat ilabas muna nila. Huwag sila mahiya. Kumbaga, lahat naman tayo nagkakamali. Sabi mo yung pagkakamali mo, pero tatanungin mo ngayon yung DU. Anong tsaka plano? Anong plano mo? Okay lang naman patatawarin. Kasi kailangan namin kayo Kailangan namin kayo. Pero hindi dahil kailangan namin kayo, kahit kumbaga balasubas na yung magtrato nyo sa akin, okay lang sa akin dahil kailangan namin kayo. Hindi. Kumbaga, sabihin nyo sa akin kung ano yung pagkakamali nyo, i-cover natin. Tama, Diba? tama. No, na ang sa atin naman is granted na there are flaws and siguro nga wala pang naka-perfect, no, but then they should show us their roadmap kung ano man yung plano nila, paano nila mapaayos. Yun lang yung hinihiling natin, ganun kasimple. Pero idam dito sa mga problematic talaga na electric cooperative, no, sabihin natin these are 3 decades, 30 years, 20 years na pahirap sila sa ating mga consumers. Is privatization really the answer? Yeah, actually, that's true. Actually, I mean, sabi ko kasi wala akong bias sa previous administration, pero kung di ka nag-deliver at binigyan kita ng prangkisa, tatanggalan kita ng prangkisa. Kumbaga, ilaban natin sa yan. Kasi kooperatiba ka dapat kooperatiba ka di ba? Kooperatiba ka, DO ka, representative ka ng consumer So kung di ka mag-deliver, tatanggalan kita. Kasi being a cooperative in a DU, Nick, both DU, EC and East Electric Cooperative and DU, dapat it's a privilege. They look at it as a privilege. It's not a right. Na porkit ikaw lang yung may kaya niyan, you look at it as binigyan ka ng government na privilege magsilbi sa tao. So pagsilbihan mo na ayos yung tao. Kung hindi, tatanggalan kita ng prangkisa. Doon ko nang narinig yan sa previous government. Yes. Dapat hindi tayo body-body. Kumbaga ako hindi tayo body, kailangan natin yung private sector pero hindi tayo body-body sa private sector. Kasi ang body-body ko, ang pinagsisilbihan ko tao. No. Constituents. Diba? Tama yung nabanggit mo, kung sakali na talagang hindi nila kaya mag-deliver, then tanggalan ng prangkisa, i-privatize siya, both dun sa private DO, kung talagang hindi nakakapag-deliver, tanggalan ng prangkisa, sa EC, i-privatize yan pag di nakakapag-deliver. Pero ang sa akin lang for the electric cooperatives, bago sila ma-privatize, trabaho ni NEA to actually help monitor, no, and provide for our electric cooperative technical assistance, financial assistance. So kung sakaling meron tayong ineffective electric cooperative, ibig sabihin ineffective rin si NEA. Correct. Kasi So, NEA is representative ng regulator para sa mga kooperatiba. Tama. Yeah. Kung gano'n na hindi ineffective si ginagawa ni NEA, kaya nga may mga electric cooperative tayo na hindi maayos. Hindi naman pinapansin ni NEA. Di ba? So, ibig sabihin si NEA mismo, we need reform sa NEA mismo. Kasi ang NEA kasi, Nick,
kumawa, pwede mo nang tanggalin yan eh. Sa totoo lang. I mean, I want to be like top on my words. Pero ang agency kasi na yan, I mean, maybe I will be crucified to this. Pero yung agency niya, pambayad utang lang. Kung halimbawa, merong pinagkakautang, kasi appointee yan eh. Right now, si Administrator Almerda. Check the profile of the administrator right now. Ano background niya sa tower? Right? Yeah. So para i-represent mo yung kooperatiba, administrator ka eh. Tagapalo ka. By default, tagapalo ka ng kooperatiba. Anong background mo para i-represent yung consumer? Sabi na natin, economist ka ba? Pero dahil nga yan yung mga ahensya ng gobyerno na hindi, kaalyansa natin to, kailangan natin iposisyon. So dapat hindi ganun. Iposisyon natin yung competent na tao para malagay sila, ma-represent yung tao ng tama. Hindi dahil may pinagkakautangan akong loob, ilagay natin yan. Iposisyon natin, appointee natin yan. Kasi hindi natin pwedeng ilagay sa medyo critical na posisyon eh. Kasi nga parang kailangan, pagka hindi papasa ng COA yan eh. Di ba? Pero, dahil sa pambayad utang yan, na parang wala namang pangil ng ahensya na yan, lagay natin yung pinakatropa natin na hindi man gano'ng kalakasan. So, ganun yung nangyari. Kung titignan natin, curious ako dun sa nabanggit mo, no, na pwede nating tanggalin na si NEA. Kasi ang daming mga electric cooperatives na nagre-reklamo rin sa NEA takeover naman. Like in Palawan, in Paleco, hanggang ngayon wala pa ring board of directors ang Paleco. Kasi walang eleksyon na nangyayari, ayaw magpa-eleksyon. No, ang sinasabi nila, inaantay nila si NEA. No, so maybe that's our next discussion. No, Yes. medyo nabitin tayo Idam sa oras. Ang dami, di ba? So, But ang part dami 2, natin kailangan natin pag-uusapan part pa. No? Kailangan natin Pero part I think that's our topic for next episode. Kasi, No, what can we do with NEA? actually, What's the best thing or best proposal for NEA? and also, Yes, Nick, since we're in the record, the next meeting is, since we're talking about electric cooperative, what UCME is all about. For people Yes. listening to you, universal charges for missionary electrification. Explanation, binabayaran ng mga taga main grid or Luzon para i-subsidize yung presyo na. Ang subsidize na binabayaran ng mga kooperatiba na nasa UCME is 7.39. Kung ang total tariff cost is 13 pesos, the rest is binabayaran ng mga taga main grid. So kasama na kayo dyan sa Luzon. Yes, so lahat na nakakonect sa grid, no, tayo ang nagbabayad ng lahat ng subsidy. Hindi lang po yung UCME, pati yung senior citizen, pati yung lifeline, no? Lahat sinisingil sa atin. Correct. But that's a very good topic. Yan ang pag-usapan natin Kasi related by kay NEA. next. Related kay NEA. Related kay NEA. And we'll have a whole discussion on NEA, ano yung mga subsidies natin, no? Correct. And paano natin may mapababa ang presyo ng kuryente, and how can we fix the energy sector as a whole. So sa Correct. ating mga partners for affordable and reliable energy mula Luzon, Visayas, and Mindanao, tune in sa part 2 with Adam Choong of Edge Prime Energy. Also, Adam, idagdag siguro natin what are the other technologies that we could discuss for the power generation. Kasi ngayon, mostly RE focus on solar. So by our next part 2 natin, kulang po, nag-overtime na po tayo. But yan po yung pag-usapan natin by next meeting. Adam, your last message for our viewers for this episode. Actually, just give you background, guys, bakit ako nag-reach out kay Nick. Kasi nung nakita ko yung partners for affordable and reliable energy, our mantra in our team is energy to people. It's about empowering people through energy, or reliable and affordable energy. Kasi yun yung catalyst eh. So, we really need to get this sorted. Hindi natin kailangan ipakasawalang bahala yung pagtaas ng kuryente dahil desperado tayo.
desperado na nga tayo, ginaganon pa tayo, di ba? So, yun yung gusto ko marinig ng mga listeners mo, Nick. Ayun, maraming salamat, Idam, and we'll have you again on our next episode sa ating mga consumers. Hope na na-simplify namin. But feel free to message po sa ating page, Pare Consumers. Search nyo lang po. Message nyo lang po tayo and we can have another session. I can also send you mga notes natin pag kailangan nyo po. We're also conducting energy literacy programs. No, nagkakandak po ako ng mga Zoom meetings para po i-simplify pa yung mga topics natin sa energy. Maraming salamat at see you on our next episode. Thanks, Nick. See you again. Bye.